Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin. A blessed Sunday to you. Nakaranas na po ba kayong kaawaan ng ibang tao? Nakaranas na ba kayong makatanggap ng habag o awa sa ibang tao? Ako, nung binabalikan ko yung mga karanasan ko, there's this one vivid experience na naranasan ko nung ako'y nag-aaral dito sa Maynila under the Jesuit formation. Nung end stage na ng cancer ng tatay ko, at ako lang yung anak na nandito sa Pinas, so hati yung puso ko kasi kailangan ko umuwi ng probinsya. At the same time, nasa formasyon ako at nag-aaral sa theology. At one time, I was already expecting to be sent out kasi nga palagi akong umuwi ng probinsya. And one time, I remember so vividly, sinabi ko na sa isip ko kasi kailangan ko ulit magpaalam sa rektor ko kasi nga malapit na mamatay yung tatay ko. Sabi ko, pagpasok ko ng rector's office, accepted ko na pwede akong palabasin pagkatapos ng araw na ito. Kasi nga, it's unusual for a seminarian to go out always. Kasi kailangan nandun lang kayo sa formation. Kaya sabi ko, kahit ano na, kahit palabasin na ako pagkatapos kung humingi ng permission to go back home. So yun, that was my disposition upon entering my rector's office. Pero, nung nandun ako sa loob, I remember so vividly, it was so clear in my memory, yung sabi ng rector sa akin. Sabi niya, just go home and be there as long as you are needed. Umuwi ka at pwede kang manatili doon hanggang kailangan ka ng pamilya mo. And I was so surprised. And I was even moved to tears because I couldn't imagine that a rector or a person would understand what I was going through. Di ko lubos sa kalay na meron palang option na ganito. Because I was already predisposed na papipiliin ako, pamilya mo o yung pangarap ng Diyos sa'yo na magpari. Because coming from another formation, nung college kasi, strict eh. Pwedeng ito lang, it's either option A or option B, wala na. Pero here I was faced and I was given another option na pwede mong mahalin, pwede kang umuwi, at pwede mong alagaan yung tatay mo na hindi mo kailangang sakripisyo yung pangarap ng Diyos para sa'yo. At yun yung unang naalala ko kagabi nung pinagninilayan ko yung karanasan mo ng habag at awa. Pwede palang ganun. Sa kabila ng takot, sa kabila ng akala mo dead end na, sa pakiramdam mo na wala nang options na iba, ipaparamdam sa iyo at ipapamukha ng Diyos na meron pang pupuntahan, na meron pang ibang way, na meron pang ibang option at iyon yung makapagbibigay sa iyo ng lakas. Narinig natin sa ating ebanghelyo, kala nila dead end na, kala tapos na, kala na wala ng pag-asa. Kaya nga, di ba, nandito sa ating ebanghelyo, nagkukulong sila because they were so afraid of the Jews. Kasi akala nila, papatayin din sila, akala nila kapag nahanap sila, wala na. But here comes Jesus Christ appearing in their midst. At ang sabi niya, hindi siya naniningil, hindi siya nagalit, hindi niya pinagalitan, hindi niya pinabuka yung mga pagkukulan ng mga alagad. Hindi niya sinabi, oh ito, bakit kayo natatakot? Bakit ninyo ako iniwan? Bakit nagdalawang isip kayo? Bakit kinulang yung pananampalataya? Hindi. Unang sinabi niya, peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. And it was unexpected.
coming from how we understand life, coming from how we understand our rule, our judgment with one another. We were expecting nang sasabihin dapat ni Jesus sa kanila, bakit kayo nagduda, bakit ninyo ako iniwan? Pero hindi, meron pa palang ibang way, meron palang ibang option para iparamdam ng Diyos sa kabila ng kanilang takot, sa kabila ng kanilang pagkukulong, meron pa rin pag-asa at kapayapaan na pwedeng makita. At hindi yun pinagkait ni Jesus sa kanila. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, sa kabila ng kanilang pagdududa, Jesus chose to share peace rather than asking them to pay for what they have done. At yun yung awa, yun yung habag. Even if you do not deserve that kind of treatment, iba yung pinaparamdam ng Diyos sa atin. Of course, in my experience, I was already expecting, it was in the rule that when a seminarian goes out, always papalabasin. And I was predisposed to have that kind of judgment. Pagpasok ko sa rector's office ayan, I was already expecting, palalabasin ka na. Wala nang option, is either you choose your family or your formation. Pero hindi. Sinabi ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng rektor ko, may pupuntahan pa, may option pa, na hindi mo kailangang bitawan yung pangarap na yan. At yun yung pinaparamdam ni Jesus, yun yung pinaramdam ni Jesus sa mga alagad niya. Hindi nyo kailangang pakawalan. Kahit man nagkulang kayo, kahit man marami kayong mga hindi nagawa para sa pagmamahal ninyo kay Jesus, nagpakita pa rin siya at ang sabi niya, kapayapaan, peace. Do not be afraid na nandito na ako. At yun yung palala ng Diyos para sa atin, my dear friends, especially this Divine Mercy Sunday. Na kapag akala mong wala na, I tell you, gagawa ang Diyos ng mga hakbang at paraan na hindi natin ine-expect na pwede palang mangyari. At yun ay awa. At yun ay dahil sa habag ng Diyos. For this week, nagluluksa ang simbahan sa pagkamatay ng Santo Papa. Alam natin, no, in his papacy, he was not perfect. Pero alam natin na nilagyan niya ng mukha ang habag at awa. Ang daming mga ginawa ng Santo Papa na kakaiba. Nagbago ng tradisyon hanggang sa kanyang huling hantungan at sa kanyang pagkamatay. And one so striking is this, nung paglabas niya para iproklama siya bilang Santo Papa, hindi siya nagdamit nung usual na damit ng isang Santo Papa. When you go back, in history, they wear the cape, the red cape. Pero nung lumabas siya, he was just wearing a plain white garment. Another thing, kapag Santo Papa ka, kailangan ng shoes mo should be red. Pinili niya, black leather shoes. At kung papansanin ninyo, nung namatay na siya, ang suot pa rin niya yung itim na maraming gasgas na sapatos. You know, no? In his lifetime as our Pope, he's not perfect. Pero ang dami niyang mga paraan para ipakita ang tunay na mukha ng habag at awa. Dami niyang mga niyakap, mga may sakit, makasalanan, even non-Catholics. If you go in Facebook, Thailand, the Buddhists, they were grieving of his passing. At yun, my dear friends, yun yung mission natin. Sabi dito, no? If that's how I treated you, you are also sent to do the same thing. Pero, wala tayong may babahagi na habag at awa
kapag wala tayong personal encounter. Kapag wala tayong karanasan sa ating buhay na talagang ramdam mo yung habag at awa ng Diyos. Kaya nga kay Tomas, pinapaalala sa atin na hindi mo kailangan ng mga ebidensya para maniwala at magtiwala sa habag at awa ng Diyos. Sabi niya dito, naniniwala ka ba dahil nakita mo na ako? Pero mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. At tayo po yung magiging mukha ng habag at awa kapag mas pipiliin natin sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa na meron pa palang options. Hindi lang A or B. Hindi lang two opposites. Meron pa palang mga in-between. And when we choose to do that, my dear friends, yung instead na maging judge ka, pero pupunan mo ng habag at awa, I tell you, it can change someone else's life. Alam niyo, yung karanasan ko sa rector ko, yun talagang nagpabago sa the way I love, the way I treat people, na meron pa palang puwang ang pagmamahal, na meron palang puwang ang habag at awa. So I'm so thankful for receiving that kind of formation. Hindi lang ganito ka or ganito. Hindi Meron pa palang options in between. At yun yung laging pinaparamdam ng Diyos sa atin. Yung laging pinapaalala niya sa atin. At sana yun din yung mai-share natin sa ating kapwa. Yun din yung maibahagi natin sa ating kapwa. And when we go back to the life of Pope Francis, alam natin, ang dami niyang pinamukha, ang dami niyang pinakita na pwede palang gawin ng isang Santo Papa. He did a lot of unexpected decisions and he did a lot of unexpected things, pero alam natin, yun yung gagawin rin ni Jesus sa mga sitwasyon na iyan. Jesus, when He came, He did a lot of unexpected things. They were expecting a kind of king na ganito, ganyan, ganyan. Pero sa kanyang pagpunta dito at pakikipaglakbay sa atin, hindi siya malayo. Nakipaglakbay, nakipagsalamuha, yumakap, nakipagsalita, nakinig. Lahat dinaras niya para sa atin. That was unexpected from a Messiah. Pero ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa habag at awa. Do not be afraid to do unexpected things, my dear friends, in order to show mercy and compassion sa ibang tao. Kasi alam natin, kapag nagpakita ka ng habag at awa, pwedeng mabago mo yung pananaw or more yung puso at buhay ng taong iyan. So ngayon, tanungin natin, ano nga ba yung karanasan ko ng habag at awa galing sa Diyos? Kasi kung meron ka niyan, dapat meron ka ring habag at awa sa iyong kapwa. Amen.